Isang post mula sa social media ang nakatawag sa aming pansin dahil sa daing ng netizen kaugnay sa hirap nilang dinaranas sa dump site ng kanilang lugar. Makikita sa post ang gabundok na basura. Dagdag pa niya ang umaalingasaw na amoy kahit sa gabi. At ang mga residente, isa-isa nang nagkakasakit. Inirereklamo ngayon ang ilang residente sa isang barangay sa Naik, Cavite ang umunoy mistulang landfill facility o imbakan po ng basura. Nangangamba ngayon ang mga residente sa banta nito sa kanilang kalusugan. Katunayan, may mga kabataan na rin at mga senior citizen ang sinasabing nagkakasakit na. Una nang pinuntahan ng Net25 News Team ang barangay Sabang sa Naik, Cavite kung saan makikita ang inirereklamong dump site. At sa pagdating ng team sa lugar, agad na tumambad ang gabundok at sako-sakong basura na sinasabing mula sa iba't ibang lugar sa bayan ng Naik at nagmistulang payatas ng itsura. Ang nasabing dump site ay katabi mismo ng mga kabahayan sa lugar. Natsyempuhan din nila ang pagdating at pagpasok ng ilang mga truck sa dump site na may kargang mga basura. At hindi lamang pala ito ang pinagtatapunan ng mga basura dahil maging ang katapat na lote ay meron ding mga basura. Kaya ang ilang mga bahay sa lugar napapagitnaan na ng mga basura. At para matiyak na maaksyonan ang reklamong ito, sinadya ng Responde Team ang naturang dump site. At sa aming pagdating, kapansin-pansin na tinabunan na lamang ng lupa ang mga basurang naroon sa lugar. At ayon sa mga residente, sinimulan ito matapos may balita sa mata ng Agila Primetime ang kanilang reklamo. Inabutan rin namin ang excavator na ito. Nakasulukuyang naglalagay ng lupa sa ibabaw ng tambak ng mga basura. Ngunit ang mga residente hindi pa rin masaya sa ginawang ito ng lokal na pamahalaan. Ilang taon na nila itong pinoproblema at karamihan sa kanila ay nagkakasakit na dahil sa masangsang na amoy na nagmula sa dump site. Kami ay lumipat dito. Ito wala pa atang isang taong bata o kunyang bunso ko. Pero noong kami dumating dito, wala pa yung basurahan. Hindi ko man lang kung kami ilang taon na dito bago yan naumpisahan. Wala silang basta sila nagtatapon na nakikita namin, karga sa truck. At ang mabaong amoy na dala ng mga basura, hindi na nila masikmura. Ay, hindi ko na alam kung anong baho ang ipaliliwanag ko eh. Tapos nakakasakit ng ulo. Nasikmura. Nagkasakit ako sa baga eh. Hanggang ako nga noong umalis ako dito. Kasi nga sabi, bawal na makaamoy ng ganyan. Hindi lumipat ako sa ibang bahay. Siyempre, dala ng hangin. Baho. Napakabaho talaga pag ganito hangin. Ngayon po, pag puno po ito, dyan na po nila inaano yung basura. Palibot na nga po kami ng basura, sir. Hanggang doon sa yun ang pinakamalala. Yun talaga po pinakamalala. Kasi po, talagang hangin pag ganito, ang hangin pag ganito na talagang masusuka ka na nga po. Sobrang baho. Ayan, tingnan sir, nangamoy. Yan. Mas malala dyan. Mild lang yan. Ang mga kasama namang bata at senior citizen ni Sharon, hindi niya tunay na pangalan, hindi na halos nawawala ng sakit. Simula kasi nung nilipat kami dito, ang alam namin kasi talaga, foreclosed na to eh. Yung itong sa basura nga. Tapos yun nga, habang tumatagal, napapansin namin, naghahakot na naman, tapos nag-ooperate na naman siya. Tapos yan, nagpapirma sila sa amin dito, lahat ng nakatira dito. Tapos wala naman din nangyari. Hanggang sa ayan na nga, umabot na ng ilang years, mag 3 years, ganyan, walang pagbabago. Ang kinakabahala nga namin, katulad yan, may senior citizen kami dito sa bahay. Tapos may baby pa. Yung sa mama ko, hindi nawawala yung ubo. Panayang ubo pa rin. Tapos itong nakaraan, biglang nilagnat yung anak ko. Tapos yung pupo niya, sobrang yung nagtatai talaga siya. Baka sa basura nga, kasi sobrang baho talaga. Lalo pag naguhukay sila, parang, alam mo yung bulok na ang baho talaga. At sa oras sa kanilang pagkain, bawat subo ay sumasabay ang nakasusulasok na amoy at mga langaw na tila gusto pang makisalo sa kanila. Minsan nga napapasabay pa sa pagkain namin ang baho eh. At saka ang langaw. Kaya pag kami nakain,
Di na kami nag-aahin, kanya na kami nasandok. Tuwa nga ng langaw. Isa si Vilma sa mga kumilos upang maalis at mailipat ang dump site sa kanilang lugar. Ako po kasi, sir, nalakad mag-isa para lang maari ang basura na yan. Mawala dito. Talagang sobra na po ang perwisyo sa amin. Lagi po nilang sinasabi na una naman ang basura kaysa sa inyo. Actually, tama naman yun. Bago kami nagtayo dito, may basura. Pero, nakikita niyo yung post doon sa may nakalagay sa nakabanner nila na dump site is temporary close. Ay, matagal na po. Siguro mga 5-6 years na. Ngayon po, nagtataka kami, bakit temporary close? Panay-panay yung truck ng basura na Una po dito talaga, sobrang baho talaga pagka dito. Ang inaano ko po, may mga batang maliit. At saka sa umaga po, yung mga estudyante naglalakad, talaga pong hindi sila talagang sobra pong baho talaga. Lalo na nung open po yun doon. Doon yung tinakpan ng lupa. Open na open po yun. Pag napunta nga po dito yung municipal administrator, nagsasama kami mga babae dyan sa kapitbahay at nakikiusap kami, sir, talagang napakabaho na ho, nagkakasakit na ho mga tao dito. Sabi ko pasensya na. Puro po sila lagi pasensya. Pasensyang wala naman hong ginagawang aksyon. Hanggang sa nagpagawa po ako sa lawyer ng petition na transfer ng dump site. Pinapirmahan ko, dinala ko sa barangay. Wala naman po nagawa ang barangay. Kaya't ng kanilang panawagan, alisin na sana ang dump site sa kanilang lugar. Na sana, hanggat maaari kung masusolusyonan nila yung basura, wag naman dito sa may bahayan na kasi habang dumadami yung tao dito, dumadami din yung bahay. Yung basura hindi na magandang tingnan kung nasa malapit lang. Kalusugan naman ng mamamayan ng Naik yung magiging rito sa atin. Sir, panawagan ko, yung magkaroon naman po sila ng konsensya at awa sa mga nakatira dito dahil mga bata nga po nagkakasakit na. Ang mga senior po nagkakasakit na. Sana naman po madama nila yon, yung awa nila sa amin. Sana naman po yung madamayan naman nila kami. Na huwag naman ganito yung aming sitwasyon. Makita naman nila kami. Agad din tayo nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Naik upang hingin ang kanilang aksyon sa problema sa dump site sa Barangay Sabang. At hindi naman tayo nabigo at nakipagkita sa responded team ang municipal administrator ng Naik sa mismong dump site. At ayon kay Rosalito, unti-unti na nilang nililinis at nire-rehabilitate ang lugar na nagsilbing tapunan ng basura sa loob ng maraming taon. Itong landfill na inaayos namin ngayon ay landfill pa to for almost 40 years na. So sa ngayon, unti-unti namin tinatanggal itong basura na to. But of course, doon lang kami sa limitation ng budget namin dahil ang budget namin is only 20 million a year. Yun yung pinagkakasya namin sa paghahakot ng existing at bagong basura namin. Actually, napakaliit kasi ang isang truck ng basura na dinadala namin sa Santa Cruz, Laguna ay 25,000 per truckload yan. Ibig sabihin, kung 10 truck ang hahakutin namin daily, that is 250,000. For 10 days, that is 2.5 million. So, kung titingnan natin, yung allocation namin is good for only 3 to 4 months lang. Ang isang problema namin dito, pagka umulan pa at kamukha ngayon, tagulan, even yung pagdadala namin ng basura ay hindi kami makakapasok. Dahil maputik din, mababalaho lang yung truck namin. So, kailangan namin ng staging area na pansamantalang pagbababaan namin ng basura kasi pag hindi naman namin hinakot yung basura namin sa labas, sa mga barangay, sa mga subdivision, still, irereklamo pa rin kami. So, ang kailangan namin, hakutin sila at ilagay muna namin sa staging area namin. So, ayan, nakatabi na namin yung Cavite Techno Park. Nagkaroon na rin kami ng mga kapitbahay ngayon ng mga pabahayan. So, kailangan talaga ay malinis na namin ito. At
Unang-una, sabi ko nga, ang Cavite Technopark ay katabi na namin. Gusto namin maipakita naman na yung paligid ng Cavite Technopark ay malinis na. And we are required for that. Actually, ang rehabilitation namin ay nag-start sa more or less 2 to 3 years na. At kung mapapansin nyo, meron na kami mga nabawas na basura ngayon. So yan na yung mga nadala namin na basura sa ibang probinsya na doon napupunta yung pondo naman namin na naka-allocate para dyan. Dagdag pa ng opisyal, bagamat may sinasagawa silang segregation sa dump site, mas mapapaganda umano ang kanilang segregation bago matapos ang taon. Nag-uumpisa na kami mag-segregate. Daily yon, may segregation na kami. Pero yung thorough segregation talaga na i-impose namin, halos mag-i-start pa lang kami on or before December. Yung mga plastic, iihiwalay namin at yung mga basura na nabubulok, yun ay gigilingin namin. Para masimulan namin kasi, siyempre, mag-depende kami sa pondo. Yung pondo namin para sa pambili ng equipment, panggiling, unti-unti namang namin na ipoprovide na. In fact, sa kagustuhan ng DNR na matulungan kami, ay may pinadala na sa amin sila at i-donate na panggiling nung mga nabubulok na basura. Ang hinihintay na lang namin ay yung panggiling para sa plastic. At upang mabawasan na ang masangsang na amoy dulot ng mga basura, pansamantala muna nilang tinabunan ito ng lupa. Yung mga basura na nakalitaw dyan, tinabunan na namin. After 1 week, may makikita na kayong development sa ginawa. So sa ngayon, ang maitutulong nung pagtatabo namin ng lupa, unang-una, yung mga old na basura namin ay na nakalitaw, matatago na yan. So after nung covering namin, ang susunod na ginagawa namin dyan, lalo pag umaraw na, proceed na uli kami sa paghahakot going to Santa Rosa, Laguna. So tingin ko, 5 years from now ay malinis na to. May sinagawa na rin silang proyekto na makatutulong na mabawasan ang basura sa kanilang bayan. Nagbuo kami ng basura raffle para sa bawat barangay na yung basura nila na nasa-segregate ay pinapalitan namin ng bigas. Nag-i-exist na yon ng more or less 2 years na. So, itong mga nakikita nyo mga plastic na to, ito yung na-segregate mula doon sa bahay ng bawat barangay, bawat subdivision, na dinadala na dito at pinapalitan namin ng bigas. Ito yung basura raffle namin. Kung volume ang pag-uusapan natin, ang nababawas doon ay nasa 20%. 300 cubic meter kami per day. So, ibig sabihin, more or less, ay nasa 3,500 kilos siya. Segregated na yung iba noon. Ipinakita rin niya sa atin ang iba pang ginagawa nila sa nakukuha nilang mga plastik at papel na ginagawa nilang uling at bricks. Mga papel yan na halo-halo, coupon ban, sinisred namin, saka ginagawa namin ganyan. Nagagamit yung panggatong. Dinodonate namin kumisa sa iba yan. Lalo pag tagulan sa mga evacuation center kasi walang panggatong doon. Then yung mga plastic shredder namin, yung malulutong, nagigiling namin dito. Kaya lang yung para sa maninipis, wala pa kami, yun ang hinihintay namin. Nais ding palalahanan ni Rosalito ang kanilang mga kababayan na simulan sa kanilang bahay ang pagbabawas ng mga basura. Doon sa mga taga rito sa bayan ng Naik, lalo na yung malalapit dito sa aming lumang dam site, hinihingi ko yung pasensya nila. At ang LGU naman sa pamumuno ng aming Mayor Rapi Duwalan ay siniseryoso naman yung aming gawain na to para maituloy-tuloy na ang aming dating landfill ay ma-rehabilitate namin ng mabilis. At hinihingi ko rin yung concern ng mga ibang taga rito sa Naik na sana mula doon sa bahay nila, matulungan nila kaming mag-segregate para yung mga basura namin dito na hinahakot ay unti-unting mabawasan. Yun lang ang pwedeng maitulong namin nila sa amin para naman sa agarang paglilinis ng aming basurahan. Ang basurang ating itinatapon madalas nanggagaling sa ating mga bahay. Kaya't nararapat lamang ay isaayos natin ang ating mga basura para hindi na makadagdag sa pagkasira ng ating kapaligiran. Ganun pa man, nakatutok ang programa sa problemang ito ng mga taga-Naik, Cavite
para matiyak na wala na muling mapeperwisyong mga residente. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.